Matagal-tagal na ring kilala ang bayan ng Angono bilang Home of the Gigantes. Ang orihinal na mga higante sa mga taga-Angono ay ang mga katutubong uri ng mascot. Sa paper mache o fiberglass gawa ang mga ito. Ang katawan naman nito ay yari sa kawayan o aluminum. Karaniwang may taas na mahigit sa 10 talampakan ang mga ito. Paano ba at kailan ba nagsimula ang paggawa ng mga ganitong higante? Paano rin ba nagsimula ang mismong Gigantes Festival? Ang higante sa bayan ng Angono ay dalawa lang. Ang dalawang ito, ayon sa kwento ng aming nauna sa amin, ito'y ginawa ni Juan Session na kung tawagin ay si Tandang Juancho. Ito ay nahawig at iminuka sa mukha ng isang Kastila at ito namang isa ay iminuka dito sa isang Pilipina. Palibasa ito isang asyenda ang bayan ng Angono, ito ay sa ari itong higanting ito, pag-aari ito ng magsasaka. At tuwing meron silang pista ng San Isidro ay inalalabas ito. Hanggang sa ito ang nag-alaga ng kauna-unang higanting ito ay si Zacarias Santos. Ang kung tawagin dito ay si Zacarias Tangkad. Ang isa kalaunan, nang tumanda na si Zacarias Santos, ay ito'y nalipat kay Artemio Tahan. Ang ginawa ni Artemio Tahan sa higanting ito ay nilagyan niya ito ng isang maliit na higante at tinawag itong mag-anak na higante. Ito higanting ito, hindi lamang ito sa magsasaka ngayon, kundi ito ay sinasama na rin sa kapistahan ni San Clemente. Kaya nung kami maliliit, natatakot kami dyan sa higanting yan pag nakikita namin ang higanting yan. Kaya ngayon, nang maging mayor, si Mayor Jerry Calderon, ay ginawa niya, ay pinadami niya ang higante at ginawa niyang Higante Festival. Noong una, nakakabit lang ang Gigantes Festival bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Clemente, ang patron saint ng mga Romano Katoliko sa Angono. Ginagawa ito tuwing bisperas ng pista sa ika-22 ng Nobyembre. Sa panahong iyon, nagiging malaking bahagi ng parada ang mga naggagandang higante na kumakatawan sa iba't ibang tao, mula sa mga pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga prominenteng personalidad na masasabing higante sa kanilang larangan. Sa taong ito, ganap nang inihiwalay sa pista ni San Clemente ang Gigantes Festival. Ito'y upang mas mabigyan ng sapat na focus ang parehong pagdiriwang. Sa gayon, mas magiging sentro ng pansin ng mga debotong Romano Katoliko sa kanilang pista ang patron nilang si San Clemente. Mas makakalahok naman sa Gigantes Festival ang anumang pangkating relihiyon at iba pang grupo na naiilang noon sumali dahil sa pag-aakalang ang Gigantes Festival ay pang-Katoliko lamang. Ayon sa Angono Municipal Tourism Office, mas pinalawak na ang Gigantes Festival. Katunayan, kung tutuusin ay sakop na nito ang buong buwan ng Nobyembre. Ito'y upang mas mabigyan ng mas malaking pagkakataon ang mas marami na mag-enjoy sa iba-ibang aspeto ng programa ng festival. Formal na nagsimula ang Gigantes Festival noong November 4. Noon ginanap ang sentenaryo ng kaarawan ni Maestro Botong Francisco, ang isa sa dalawang pinakaprominenteng higante ng Angono bilang National Artist on Visual Arts. Ginanap ito sa St. Clement's Catholic Cemetery sa umaga ng nasabing araw. Naging highlight nito ang pagkapasinaya ng official landmark sa malapit sa punto din na Maestro Botong at Maestro Lucio San Pedro. Isa pang higante ng Angono bilang National Artist on Music. Ang landmark na ito ay opisyal na pagkilala ng pamahalaang lokal at ng mga mamamayan ng Angono sa naging pagtatalaga, paglilingkod at pag-aambag ng dalawang pambansang alagad ng sining sa pagiging art capital of the Philippines ng Angono at sa pagtaguyod nilang dalawa sa kulturang Pilipino kahit sa gitna ng mga banyaga. Sapagkat sila Carlos Botong de Francisco at Professor Lucio San Pedro ay may kahit maaari silang i-realize
sa libingan ng mga bayani. Dahil sa kanilang karangalan na natanggap, higit nila pinili at ipinili sa kanilang mga anak na sila ay mailibing sa kanilang lupang sinilangan na nagkanlong, nagpayaman at nagpayabong sa kanilang pagkamalikhain at alagad na sining. Kinahaponan naman, sinimulan na rin ang pambayang exhibit sa iba't ibang lugar sa Angono. Itinanghal ng mga pintor ng bayan ng iba't ibang interpretasyon nila sa naging buhay ni Maestro Botong at Maestro San Pedro. Pinanap ng sabay-sabay ang mga naturang exhibit sa Pandayon Art Gallery, sa Second Gallery, sa Blanco Family Museum, sa Nemiranda Art Cafe, at maging sa Barangay Poblasyon Itaas kung saan naroon ang mga street murals ng ilang obra maestra ni Maestro Botong. Pagsabit ng gabi noong November 4, ibang pangkat naman ng mga higante ng bayan ang kinilala ng pamahalaan ng Angono. Sila ang mga individual at korporasyon na may natatanging kontribusyon sa nasabing bayan. Sila at ang paggawat sa kanila ng parangal ay lalo pang nagpaningas ng pinalawak na Higantes Festival. Unang kinilala ng pamahalaan ng 20 korporasyon na nag-ambag ng malaki sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng kanilang matapat na pagbubuwis at iba pang kontribusyon. Pinarangalan din ng mga nagtamo ng Dangal ng Bayan Awards. Pinakahuling ginawaran ang mga nagtamo ng pinakamataas na karangalan na maaaring ibigay sa mamamayan ng Angono, ang Sangguniang Bayan Awards. Malinaw na sa unang araw pa lamang ng Higantes Festival noong November 4 hanggang sa November 17, ang huling araw naman ng pambayang exhibit, na pundasyon ng maigi ang pistang nagtatanghal sa mga kakaiba at natatanging higante ng Angono. Lalo naman itong nagbibigay sigla, puwersa at pakikiisa sa deklarasyon ng kanilang masipag na punong bayan. Mabuhay ang Higantes Festival! Sa aming pagbabalik, papanoorin na natin ang kauna-unahang Grand People's Parade ng Higantes Festival noong November 18.